Let's go. So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi, Plaridel branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. Ano nga ba to? Ito yung Rusi Flex 125i. Meron silang bagong kulay ngayon. So umpisahan na natin yung vlog. Ngayong araw na to, ayos na ayos yan. Moving silent, feel the violence, the excitement. I know the assignment. I'm taking over. I'm sick of mediocre. I'll be the closer. I got a different motor. I got a mission to win it, some ammunition to get it. Don't need permission to finish. Got an addiction that's gripping. Got some conviction. So yun na nga mga best, nandito tayo ngayon sa may Rusi, Plaridel branch para sa update natin. Meron tayong nakitang bago, masasabi natin na new version. Itong sa kulay, okay? Narinig tayo ni Rusi na sana magkaroon ng matte finish. Pero may matte finish na dati. Pero ibang kulay ito ngayon. Kulay blue. Ayan, napakaganda naman ito. Bago natin walk around, ikutan muna natin para at least malaman nyo ano, kung mayroon bang nagbago. Isa sa mga gusto ko rito kay Rusi Flex 125i ay konti lang yung kanyang Rusi na logo. Mabibilang lang natin. Pero ayan, napakaangas ng itsura ng pagka-blue niya. Parang metallic blue yung datingan niya. Ang ganda eh. So, umpisa na natin yung walk around para dun sa update natin. Sa price, check nyo na lang. Ilalagay ko pa rin naman yung price niya tsaka yung specs na to. So, umpisa na natin yung walk around na to. Ayos na ayos siya. Dito nga sa kanyang front view or dito sa handlebar, mapapansin natin yung aggressive pa rin nung ating motorcycle dito. Yung design niya, gusto ko yung looks dito. Ang daming sharp. Ayan, may mga lining. Yung mga accent dito. Makita mo dito, kapag natatamaan siya ng sikat ng araw, pansin natin yung shadow niya, kitang-kita natin. So sana dito sa kanyang lever, mag-upgrade sila rito or sa mga new version ng mga sa susunod na taon, maglagay sila rito ng brake lock para sa improvement nitong motorcycle na to. Nandun na yung ganda eh, nandun na yung looks, nandun na yung uniqueness ng motorcycle. Okay na to, stylish, di ba? Pero may mga upgrade tayo na gusto nating makita rito. So syempre pagdating natin dito sa may bandang ibaba, meron tayong parang carbon fiber finish dito. Maganda yung plastic na ginamit ni Rusi dito. Hindi siya yung mukhang malutong. Makikita rin natin dito yung mga lining. And ang isa sa pinaka gusto ko talaga rito, or nakikita ko rito, yung kanyang headlight. Fully LED na to. Okay? Lahat ng ilaw niya, LED, signal light, yung kanyang park light, LED, tail light, LED rin. So split type yung ating headlight dito. Ang ganda ng itsura. Meron siya mga chrome design dito. Okay, mga lining niya rito, kita mo yung ano eh, nung mga sharp dito eh, no? Na ang daming pakanto nung design ng motorcycle na to. So syempre dito pa rin sa side is meron tayong park light, and dito sa side na to yung kanyang signal light. So yung kanyang front fender, maangas pa rin yung datingan na ito. Bulky pa rin siyang tingnan. Ayan. So yung Rusi, eto sa harap, okay na to. Wala nang dapat ilagay pa dun sa ano, sa taas or ano. Okay na dito sa fender, kahit nga dito sa harap. Pwede na eh, maganda na eh, or dito sa taas dito. Kaya yun. So yung front fender extension niya, di naman siya ganun kahaba. Saktuhan lang, di siya mukhang sasaya doon sa ilalim. And then naka-close tayo rito. Mas madali siyang linisan pag ganito. Then isa sa mga nagustuhan ko rin dito, yung shock. Ganda ng paint job dito. And meron siya mga glitter effect dito. And then meron tayong Rusi na naka-emboss. Ito yung maganda kay Rusi, yung naka-emboss dito. Hindi siya masyadong halata. Kaya kailangan mo pang lapitin para makita mo. So naka-spider mugs tayo rito or power mugs na sinasabi ng mga iba. And maganda yung style niya talaga dito. Tube type pa rin naman to. Pero kung gusto niyo pag-tubeless, pa-tubeless nyo na kasi naka-mugs naman tayo rito. So, yung front size dito ay 70-90 by 14. So, maganda nga yung telescopic fork niya. Naka-single disc brake tayo rito. Maganda yung datingan nung kanyang disc brake dito. Ayan, kita nyo naman yung style niya. Para siyang merong ABS yung datingan. Naka-dual path caliper tayo dito.
meron din tayong malawak na gulay board. So kung meron tayong pinamili dito, meron tayong mapaglalagyan. May space pa dito sa ating gulay board. And yung style niya, hindi siya madulas dahil sa design na ganito. And maganda rin yung style dito. Mukha tong carbon fiber finish, and then kakaiba yung texture na ginamit dito. So dito ay meron tayong utility hook. And dito naman sa ilalim, wala tayong utility hook dito. Pero maganda yung design dito. Ayan. Meron tayong open part para sa airflow niya. And meron tayong side pocket, and simple lang yung ating ignition key para dito sa motorcycle na to. Simple lang siya, pero sana dito improvement din. Dito na rin sana nilalagay or sinususian yung ating pag-open ng seat. Okay? So meron tayong side pocket dito, ano lang, masikip, no, hindi siya ganun kalalim, mababaw lang. Dito rin meron din tayong side pocket, and kagandahan din dito, meron tayong USB port dito. Ayan. So, cord na lang yung ating kailangan dito. Sa kanyang handlebar, naka-upright position tayo rito. Ayan. So, fully digital na rin yung ating panel gauge. Last time nakita ko na rin, or napakita ko na rin sa inyo kung ano yung itsura nito. May maganda yung datingan nito eh. Ito yung sa mga gusto natin kay Rusi. Nag-i-improve sila dito sa mga panel gauge nila. Ginagawa na nilang digital. So sa kanyang switches, ordinary plastic yan. Ordinary plastic din dito. And sa lever, malapad yung kanyang lever dito. Sa kanyang grip, wala namang special dito, pero makapit siya sa throttle, sobrang babaw. Ayan na yan. Dito sa side, yung switches, meron siyang kill switch, park light and headlight and off, and electric starter. Yung ating susi nga pala, ito yung datingan. Simple lang siya. Mukha lang din siyang susi ng kotse, no? And dito naman sa side, yung lever, same lang din. Noong style, yung sa kabila, yung grip, same lang din. Meron tayong high and low, busina, signal light, and then meron tayo ditong built-in hazard. Ayan. Ang kanyang upuan, pansin natin dito, meron siyang mga pakanto or edges dito. Para sa kanyang upuan, mukha siyang hindi nakabukaka. Ayan, sa lambot, malambot siya. Yung leather na ginamit dito, ayan o, mukha naman siyang premium. Tsaka yung ating foam is makapal din. Kahit dito sa may OBR, makapal. And dito sa ating rider is makapal din. So yung itsura ng ating upuan, kulay white naman to, yung ginamit nila. And then meron tayo ritong helmet hook. Dalawa naman yan, plastic yung ginamit nila rito. And then yung lagay ng battery, kagandahan nandito sa ating compartment. So ganyan yan. Ganyan ang itsura niyan kapag may battery na. So kahit papaano, meron tayong space para sa mga gamit natin. Kung mga konting gamit, at least kahit papaano, meron tayong mapaglalagyan. And malinis lang yung pagkakagawa dito or yung design para dito sa kanyang fuel. Okay? So dahil matipid na rin naman to, 125cc, matipid na rin to. Okay? Tapos FI pa to, diba? So kagandahan din pala rito yung cap niya, hindi na rin kailangan susian. Yan. So dito sa side, kita natin yung ating side view, yung Flex 125. Sana dito ay emblem. Fashion, ginawang emblem. Sana dito rin sa Flex, kahit itong Flex lang, emblem siya. Para mas premium siyang tingnan. Ayun. So meron tayong lining dito na kulay white and then kulay black. Yun yung combination para dito sa kulay blue na to. And naka-air-cooled pa rin naman tayo rito. Ayan. Sa likod, meron tayo ritong goma protector para at least hindi agad mapuputikan yung ating loob. Meron din tayong tar hugger, flexible. Ayan yung datingan niya. Tsaka hindi siya mukhang aalog-alog kasi meron tayo ritong bakal na protection or protector. So stylish yung ating muffler. Meron tayong parang carbon fiber finish dito. Flexible yung plastic niyan. Meron din tayong blower cover. Ayan, stylish. Okay, kasi air cooled pa rin naman to. Pero sana gawin din nila tong may liquid cooled or water cooled, di ba? Para at least mayroon tayong 125 na water cooled. Yan. So, ayan, yung tambucho, stylish, no? And hindi naman siya ganun katabaan. And wala nga pala tong swing arm.
Ayan o, sa likod, naka-drum brake tayo rito. Naka-spider mugs din tayo rito. Ang size nung ating likod ay 90 by 90 by 14. So, tube type pa rin itong motorcycle na to. So, dito sa part ng rear, meron tayong parang carbon fiber finish. And then, yung ating taillight is stylish to. Ito yung gusto kong sabihin dun sa Surf, na sana ganito yung style nung kanilang taillight. Astig eh. Ang ganda ng itsura eh. So, LED na rin yan. Meron tayong X design dito. Meron tayong white na park light. Tapos, meron tayo rito ang signal light. And then, yung kanyang pinaka-taillight niya, itong kulay red. Ayan, yung datingan. So, stylish din yung ating rear fender. Meron tayong plate light, may reflector, and then yung lagay ng plate. So, mukha siyang carbon fiber finish. So, naka-monoshock tayo rito sa likod. Yung kanyang panggilid, meron pa rin naman tayo rito ang kickstart. Ganda ng paint job dito. Yan. Bulky din siyang tingnan yung ating panggilid dito. So, sa kanyang foot pegs nga pala, para sa angkas, stylish din to. Maganda yung paint job, oh. Meron tayong mga glitter effect dito. So, gusto rin natin makita rito sa flex is magkaroon sila ng kill switch para dito sa kanyang side stand. Ayan. So, sakyan natin yung motorcycle, no? Para at least dun sa mga 5'2" na kagaya ko. Maliit lang naman siya. Abot na abot natin to para dun sa mga kagaya kong maliliit. Okay, pang beginner bike, pwede to. So, nga pala dito pa rin na-open yung ating upuan. So, nakita na natin yan, open na siya. Okay, so sakyan na natin yung motorcycle. Ayos na ayos yan. I'm living, once I'm committed, I'm in it. Got a prediction, I'm winning. They're the pure bloods, I'm the hybrid. They hate change, so they try to push and fight it. I stay steady, yeah, I've always been defiant. Up against the beast, yeah, I'm up against a giant. But now I'm gunning for their heads, and I will die with no regrets. This season come to an end, I'm seeing all red. And now the king is dead. So yun na nga, sakyan natin yung motorcycle side stand natin muna para at least malaman nyo paano siya sa side stand, kung ano yung tsura niya, ganyan. So 5'2" yung aking height. Sakyan natin, ayan, sobrang flat naman tayo rito. Kayang i-manage, magaan yung motor. Okay, so pwede ito sa singitan. Ganun siya kagaan. Okay. So, yung itsura natin, pwede pa tayong umusad kung medyo gusto nating mas relax pa yung ating position. So, sa turning radius, yung malawak. Ayan, malawak. And then yung ating leg room dito, meron pa tayong space dito kahit papaano. Kung meron tayong pinamili, magiging itsura natin dito, ganyan. So, meron tayo ritong paglalagyan pa ng mga pinamili natin. So, shock check. Okay, shock check. Ayan, ganyan siya kaganda yung kanyang bouncy na shock dito sa front. Sa likod naman, yung kanyang rear, medyo natitigasan ako yung kanyang itsura. Pero yung lambot ng foam, saktuhan lang, di siya yung sobrang lambot para dito sa upuan. So ayun nga, para sa lahat ng mga gustong kumuha na ito, lalagay ko yung contact number tsaka yung kanilang price para dito, yung updated price ngayon. So alam ko may promo sila ngayon, medyo bumaba ngayon si Rusi. Good news yun para sa mga gustong kumuha ng mga bagong motorcycle. Bago matapos yung taon, at least magkaroon ka ng motorcycle. So ayun, ayos na ayos yan. New regime, we do what we want, yeah we do anything. So ayun na nga mga boss, no, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so lagi niyong tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.
can't stop me. I'm a problem,